mula sa speaker natin nung Miyerkules po hanggang ngayon kay Ma'am LV. Ano pong nararamdaman nyo right now? Ayan. So magtatawag po ako ng dalawa. Okay lang po ba? Yung ano na lang, unahin ko yung aking department head, si Ma'am Melissa. Ma'am, mula nung first day natin hanggang ngayon, ano ang nararamdaman mo right now? Anong pakiramdam mo? Masaya, sir. Kasi po, nakaka-relate po ako sa tinatawag na assessment. Lalo-lalo na, iniisip ko na, and then, mixed emotion pala. Kasi pagdating ko sa school, then, makikita ko na naman yung mga learners from the STE class and the regular class. Kaya, ang iniisip ko is, ano kaya ang ibibigay ko na type of assessment sa kanila? Yun. Para mas higher pa yung level of learning nila. Wow. Thank you, ma'am. Ayan. So, pang-uli, tanungin ko naman po si Sir, yung ating Sir, ano pong nararamdaman niyo right now after all the topics? Very sick. Actually, this is a big opportunity for us to learn something new. I actually consider this something new kasi sabi ko nga na it's actually my first time to attend this kind of seminar, which is about, my focus is yung sa pizza light. Kaya I actually disregarded with the other assessments kasi the very reason why I have asked a while ago my question, which among these three assessments ang gagamitin namin when we go back to our respective stations. Kasi even if we don't have any experiences yet on how to make a PISA-like questions, at least we have already started. And so it's just a matter of enhancing the test questions we have already made. Ngayon, frankly speaking, a little bit naguguluhan pa kasi hindi ko pa masyadong gamay totally or hindi pa masyadong nagsisink in sa akin yung mga knowledge I have acquired. But one thing I can promise that syempre nadadaan naman sa yan is pag-review and other sources, and if these speakers can be tapped up later also for another enhancement, siguro naman hindi sila hindi kasi they are the reason why I am confused today. But at the same time, I am very, very much happy kasi yun nga, this is something like an innovation for us to really raise the standard in our respective schools. Yun. Yan, palakpakan po natin si Sir. Yan. So, thank you very much, Ma'am, Sir. Yan. So, makwento ko lang po. Sa akin naman, meron po akong apat na feeling nung pinadala po ako ni Sir Arnold sa Cebu last February, face-to-face. So after that seminar, ang una ko pong naramdaman is nababaduyan ako. Nababaduyan ako sa mga questions na ginagawa ko dati. Kasi oo nga, parang walang kadating-dating, walang ka-challenge yung iba. Puro simple recall. So nung na-orient ako sa mga type of test na yan, yung PISA, CPLM, and then yung TIMSS, wow. So may change. Ayan. And then, pangalawa ko pong naramdaman nun is awa. Naaawa po ako. Bakit? Gaya nung sinabi ni Sir J. Rex kanina, pinamukha din po sa amin yun. Yung standing po natin sa Southeast Asia. Pinamukha sa amin na buti na lang meron pang East Timor-Leste. Kaya hindi tayo naging kulelat. So naawa ko sa mga estudyante, sa mga tinuturuan natin. O nga, kasi yun pa nga, nadagdag ni Sir na binubulit tayo online. So, nakaramdam ako ng awa.
And then, totally, nakarelate ako. Kasi makakwento ko lang, mga ma'am and sir. Yung grade, yung panganay namin, nung grade 1 siya, sumali siya ng Mr. Santa Claus. Yan, sumali si RK ng Mr. Santa Claus. May chance na mananalo na sana. Pero bumagsak siya sa question and answer. Alam niyo po ba yung question ng yung judge na nagtanong? Ang sabi niya, nakita mo yung mama mo parating, palapit sa'yo, may dala-dalang prutas. Anong gagawin mo? Sabi ng nagtanong. So, ang sagot ng anak ko, si RK, ang sasabihin ko po ay magti-thank you. Magti-thank you yung sagot niya. Para sa akin, tama din naman eh. Pero alam niyo yung gusto nilang palabasin? Yung tutulungan. Okay? Kaya siya bumagsak sa question and answer. So, parang nakaramdam ako ng awa na nanalo sana pero sablay yung sagot. Okay? Dahil, alam niyo po kung bakit? Something like yung orientation sa question and yung isasagot, parang baka walang alignment pa sa kanya. Kaya yun yung sinagot. So siguro, okay, yung mga estudyante natin, walang bobo, wala naman ding bobong teacher, wala lang sigurong alignment sa classroom assignment and then sa classroom assessment and then yung international assessment. Tama po? So siguro kung dati alam na natin to, baka mataas yung ating standing. At pangatlo ko pong naramdaman is na-challenge. Na-challenge po ako. Okay? Na-challenge po ako na bilang teacher, responsibilidad natin na mag-upgrade, magkaroon ng change. Tama po? Pero, ang pang-apat kong naramdaman, habang gumagawa po kami ng activities, I'm sure, yung dalawang sumagot kanina is hindi lang nila siguro masabi. Pero, habang nag-activities po kami, nakaramdam po ako ng burnout. Burnout. Tama? Kung ilalagay natin yung sarili natin sa mga teachers, sabi ni Sir Julius, assessment. Ano po ang meaning ng assessment? Gathering, interpreting, analyzing, ano pa? Yun lang po yung nandun sa meaning, tama po? Pero in reality, okay, in reality, marami pa pong proseso sa part ng teacher. Tama? Na nakaka-burnout. Una, okay, identifying yung learning competency. Pangalawa, researching stimulus. Diba? And then aligning. Okay? Andyan pa yung typing. Diba? Type din natin. Copy-paste kung kailangan. And then editing. Then ipapacheck mo pa. Tapos babalik na naman. Marami pong proseso, tama? Sa pag-prepare pa lang yun. Wala pa yung analyzing. Diba? So, nakakaramdam tayo ng burnout. So, ngayon po, by the way, I am Christopher Orbillo. Ako po yung proponent ng yung SIB grade. Alam ko, marami nang nakakalam nito, pero hindi lang ginagamit. Okay? Ako po ay 13 years na rin po sa service and then newly promoted as Teacher 6. Yan. Vlogger na mayroong 100 follower. 200 views. Okay? Na dati, yan po yung kinainisan ko. Yung pag-check at yung pag-analyze. Kaya
Kaya napaisip ako na meron bang paraan para mapadali? Tama? Para hindi naman tayo na-burnout. Di ba? So, kung yung mga naunang speaker po is nagdala sila, okay, sorry to say, okay, binigyan po kayo ng problema. Ayan. Siyempre, hindi naman po kami papayag na uuwi kayong walang solusyon. Okay? Sa problema na yon. Kasi ang problema nyo, preparing pa lang problema na. Pero yung analyzing, interpreting, then gagawa na naman ng remediation, yun po yung problema doon. Kaya, kung hanggat maaari, solusyonan natin. Tama? So, alam ko, marami na rin po sa atin dito ang nakakaalam ng application na to. Alam ko po, kasi matagal na to. So, thank you very much, Sir Arnold, for giving me this opportunity na may present ito. Actually, wala po sa program, pero naniniwala ako, malaking tulong po ito. Nakasagutan sa burnout na mararamdaman ng mga teacher. Okay? Introducing to you this application. Itong application na to, kaya niyang mag-check using your cellphone. Kaya niyang mag-record, mag-analyze, and then, itong application na to, makakatipid po tayo sa bond paper. Okay? Makakatipid tayo sa bond paper, and then, kasi, yung mga exams na ginawa na natin noon, na pwede pang ipa-exam ngayon, pwede pa nating gamitin na hindi na kinakailangan mag-print ulit. Kasi yung pagpiprint pa lang, di ba, ang hirap na, time-consuming na. So, what if kung pwede pang gamitin, di reuse natin. So, tipid yon sa pagod pag-print at sa pag-paper, tsaka sa ink. Lalo pag maliit lang ang MOE, di ba? Okay? And then, napakadaling gamitin. Tapos, lahat ng type of test, pwede ito. Ito yung sinasabi ko na maraming nakakalam pero kukunti lang yung gumagamit at nangkakalikot. Okay? Yung constructed response, pwede dito. True or false, pwede dyan. Essay. Yung sa mathematics, typing the number or ibibigay niyo yung sagot, yung final answer, yes. Pwede po dito. Kaso, kukunti lang yung gumagamit. Alam niyo kung bakit? May bayad. May bayad. Kuripot talaga tayo. Yes, may bayad. Nakikita niyo po ba to? $6.99 in 1 year. So, almost $7. Pero magagamit mo na siya ng 1 taon. Kasi pag ito ginamit mo at naka 100 papel ka na, hindi na pwede siyang mag-check. Kaya kailangan mo magbayad, mag-subscribe. Pero, kung makatutulungan tayo, makakasave tayo, malilesen yung burden natin. Di ba tayo, magkakalakas loob na magbayad? Or nalungkot kayo nung may bayad na? Pero, sa lahat ng mag-subscribe sa akin, libre. Joke lang. Yes! Kaya maraming hindi gumagamit nito kasi may bayad. Sino po yung dating nakakalam na? Ayun. Yan. Sino po yung mga gumagamit na? Yes. Ayan. So, all yung lahat ng mga resistance natin, bakit hindi natin ginagamit kasi yung may bayad. Pero, good news, dahil nandito po kayo ngayon, malalaman nyo kung paano hindi magbayad. Alright? Bakit ko nga ba sinishare to? Kasi, kapag usapang technology, yung speed, accuracy, efficiency, matutulungan tayo. Tama? The best talaga yung technology. Hindi natin siya matatalo. Pero pwede natin siyang gawing kakampi. Di ba? Dear teachers? Alright?
dati, nung college ako, first year college ako, yung teacher ko sa math, ang bilis mag-check. Mamaya, dyan na yung grade namin. Alam niyo po yung ginagawa niya? Yung plastic na clear, tapos may butas-butas. Ayan. So, ilapat lang, then bibilangin niya. Yan. Yung may shade. Ganon. Parang ganon din ito. Okay? Yung ano kasi, yung ganon, no 200 na papel, tichinek mo, medyo duling-duling tayon. Kaya yung accuracy, na-compromise. Di ba? Alright? What if, sir, pag-check lang pala, di pa-check na lang natin sa mga estudyante. Di ba? O yun, tama si ma'am, confidentiality. Agikin ng chow danton, nagbabanala na. Eto pa, teamwork. May teamwork din dyan pag ipapacheck mo. Okay? Pag kaibigan niya, yung letter C, ang sagot niya, pero ang tamang sagot ay A, madali lang gawing letter A. Kaibigan niya yon o kaya baka crush niya. O check na yon. So yung accuracy, nawawala na. Alright? Pero ito, di pwedeng hindi maging accurate. Kasi technology na yan. Challenge pa nga ako ng mga nasa STEM class noon. Nagbabanaala dedicated duma. Sir, baka mali ito pag-check mo, sir. Sige, nulit namin, mano-mano. Same. So, yun. So, kaya ako sinishare to para mas mapabilis. Pagod na tayo sa pag-prepare, tama? Pagod na tayo sa pag-a-align. Huwag naman na nating pagurin yung ating sarili sa pag-check, pag-interpret, pag-analyze. Kung meron namang pwedeng gamitin. Tama po? Yan. Utilize natin. Maraming hindi gumagamit kasi ayaw nilang i-embrace yung change. Maraming mga hesitant. Woo! Technology man yun. Hanak nga teki. Kaya they stick to traditional way of checking. Ang kalaban kasi natin dito ay burnout. Ang teaching kasi, para sa akin, naniniwala ko, is an art. Art ang pagtuturo para sa akin. Para may labas mo yung creativity mo, kailangan inspired ka. Pero pag ang teacher, burnout, lumalabas pa ba yung pagka-creativity sa pagtuturo? Wala. Diba? Hindi natin masisisi kasi minsan talaga burnout na yan. Kaya kahit anong gandang assessment ang prepare natin, kung yung sa classroom and teaching and learning process, burnout yung teacher, nawawalan ng creativity, mababa pa rin ang result. Tama? Kaya kung pwedeng gamitin, maging kakampi ang technology, gamitin natin. Ayan. So, I hope samahan nyo ako, na-encourage ng ating mga kasamahan, ng ating mga teachers na gamitin natin. Alright? Ikalikutin natin, gamitin natin. Nakakatulong yan. Dahil naniniwala ko, ang paggamit nito ay hindi nakukuha sa ganitong setup ng seminar. Kasi, sinubukan na namin dati ito. Hindi gumana. Hindi na-appreciate. Kasi, unang-unang problema, pag ganitong marami, bumabagal yung internet. Yung pagtuturo, ang hirap, mabagal, nakakapagod. Hindi po siya akma sa ganitong setup. So, akma siya sa one-on-one coaching. One-on-one coaching or small group. Sa mga nakakalam, I encourage na kalikutin and then i-share sa small group sa malakas ang internet. Ayan. And syempre, sa mga open-minded, sa mga desididong matuto. Kaya, sa mga interested, kaya ko lang pong i-guide nasa siguro maximum of 5. Yan. PM lang yung aking page or PM lang po ako dito. Yan. Follow na rin. Follow na rin. Yan. Sa mga... Yan. Christopher Orbilio. Yan. Okay. So, message lang po ako dito sa mga interested and then lahat ng tanong nyo, kung interested po kayo, sasagutin ko po doon at magsiset siguro kung malayo, pwedeng online coaching yan.
Pero maximum of 5 lang po. Yan. Kaya paunahan nang mag-subscribe. Subscribe. Yan. Okay? So mahirap po talaga magturo, mahirap po talaga yung buhay nating teacher. Pero kapag may technology ganito na nakakapagpadali sa ating buhay bilang teacher, embrace natin. Huwag tayong matakot. Yan. So, thank you very much sa opportunity na po ito, na may share po ito. Muli, I am Christopher Orbilio at nagsasabing itaas natin ang dangal ng ating bansang Pilipinas. Thank you very much. Mga natin, sister, subscribe na kayo. Subscribe na. Click and subscribe. Mga